May mga babaeng kahit gaano sila kalakas sa labas, sa loob, may mga bahagi pa rin silang hindi nila kayang kontrolin. At ikaw na lalaki, kahit hindi mo aminin, napapansin mo kung kailan sila nagiging marupok, kailan sila nagiging emosyonal, at kailan sila nagiging totoo. Ang tanong, handa ka bang makita yung tatlong kahinaang ito? Hindi para samantalahin, kundi para maintindihan, respetuhin at pamunuan ng may karunungan. Dahil ayon sa Stoicism, ang tunay na lalaki ay hindi nanghuhusga, hindi nananakit, at hindi nalalamang. Ang tunay na lalaki, nakakakita ng kahinaan, pero nananatiling matatag. Maraming babae ang lumalapit sa pag-ibig na may sugat na hindi nila inaamin. May takot silang itinatago, may pangangailangan silang hindi nila masabi, at may mga tanong silang hindi nila maipaliwanag kahit sa sarili nila. Kaya minsan ikaw na lalaki, nagtataka ka, bakit bigla siyang nagbago? Bakit parang masyado siyang nasasaktan sa simpleng bagay? Bakit parang ako ang may kasalanan kahit hindi naman ako ang gumawa? At minsan pa, bakit ang dali niyang magmahal, pero ang bilis din niyang masaktan? Ang sakit na nararamdaman nila, minsan hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa dinala niyang nakaraan. Takot maiwan, takot masobrahan, takot maging hindi sapat. At ang masakit, minsan kahit ikaw ang tama, ikaw ang nagbabayad sa pagkakamali ng lalaking nauna sa'yo. Hindi mo kasalanan, pero ikaw ang epekto. Ayon sa Stoic Psychology, ang babae ay madalas may tatlong attachment na nagiging kahinaan nila sa relasyon. 1. Attachment sa potensyal ng isang lalaki. Hindi sa tunay na lalaki. Sa isip nila, nakikita nila kung ano ang pwede mong maging. Hindi kung ano ka ngayon. Kaya sila nasasaktan kapag hindi ka nagbabago. Kaya sila napu-frustrate kapag hindi mo kayang tuparin ang inaasahan nila. Kaya sila humahawa kahit dapat matagal ka na nilang binitawan. Hindi ikaw ang pinoprotektahan nila, kundi yung imaheng binuo nila sa isip nila. Ang kahinaan, sobrang taas ng pag-asa. Sobrang malalim ang pangarap, sobrang higpit ng kapit. 2. Attachment sa emosyonal na seguridad. Ang babae likas na naghahanap ng kapanatagan, katiyakan, direksyon, presensya. Kapag hindi nila ito naramdaman, nagiging marupok sila. Biglang umiiyak, biglang nagagalit, biglang sumusuko, biglang nagtatampo. Hindi dahil gusto kanilang kontrolin, kundi dahil takot silang mawala ng sandalan. 3. Attachment sa takot na maging hindi sapat. Ito ang pinakamalalim. Maraming babae ang lumaki na may tanong na, ako ba ay sapat? Kapag hindi mo sila pinansin, sumasakit. Kapag hindi mo sila kinakausap, nag-iisip sila ng masama. Kapag hindi mo sila pinili, kinu-question nila ang sarili nila. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil sobrang lakas ng puso nila at ang puso kapag nasobrahan sa bigat. Umiyak! Sabi ni Marcus Aurelius, ang tao ay kumikilos hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa pagkakaintindi nila sa ginawa mo. Ito ang susi. Ang babae ay hindi umiiyak dahil iniwan mo siya. Umiiyak siya dahil sa kahulugan na binigay niya sa pag-iwan mo. Ang babae ay hindi nagagalit dahil hindi ka nag-reply. Nagagalit siya dahil sa kahulugang nabuo sa isip niya habang naghihintay. At ayon sa Stoicism, hindi mo kontrolado ang emosyon nila, pero kontrolado mo ang intensyon mo, ang tono mo at ang kilos mo. Hindi mo tungkulin ayusin sila. Hindi mo tungkulin hilumin ang sugat nila. Hindi mo tungkulin punan ang kulang. Tungkulin mo lang maging malinaw, maging matatag, maging totoo. Kung gusto mong maintindihan ang kahinaan ng babae sa paraang Stoic, ito ang dapat mong gawin araw-araw ng tahimik pero matatag. Magbigay ng klarong presensya. Hindi sobra, hindi kulang. Hindi mo kailangang bantayan siya. Hindi mo kailangang araw-araw bumabad sa chat. Hindi mo kailangang maging clingy. Kailangan mo lang. Malinaw na oras, malinaw na direksyon, malinaw na respeto, malinaw na intensyon. Hindi nakaka-addict ang lalaking pabigla-bigla. Nakaka-addict ang lalaking consistent at kalmado. 2. Huwag mong sagutin ang emosyon ng emosyon. Kung magagalit ka kapag nagagalit siya, lalala. Kung magmamaktol ka kapag umiiyak siya, sasama. Kung magre-react ka sa bawat tampo niya, magiging laro ang pagmamahal. Ang stoic na lalaki, tahimik pero matibay. Hindi para iparada ang lamig, kundi para ipakita ang direksyon. 3. Intindihin ang ugat, hindi ang eksena. Kapag nagtatampo siya, hindi ikaw ang problema, kundi ang takot na nasa loob niya. Kapag bigla siyang natahimik, hindi ikaw ang mali, kundi ang hinala niyang baka mawalan ka ng interes.
Kapag humihiling siya ng oras mo, hindi kawalan ng tiwala, kundi pangangailangan ng kapanatagan. Kung mga salita ang tinitingnan mo, maiirita ka. Kung puso ang tiningnan mo, maiintindihan mo siya. Ngayon, ito ang dapat mong bantayan. Kapag nalaman mo ang kahinaan ng babae, madaling gawing armas, madaling gamitin para manipulahin, madaling gamitin para pasunurin, madaling gamitin para paiyakin, madaling gamitin para paikutin. Pero tandaan mo to, ang lalaking ginagamit ang kahinaan ng babae, mas mahina pa sa babaeng iyon dahil ang stoic na lalaki, marunong umunawa, pero hindi nangaabuso, marunong magpaliwanag, pero hindi nagpapababa, marunong magtakda ng hangganan, pero hindi nananakit. Kapag ang ego ang nagdala, sisirain mo siya. Kapag karunungan ang nagdala, mapapalakas mo siya. Kapag natutunan mong makita ang tatlong kahinaang ito ng may stoic na mata, magbabago ang pagtingin mo sa babae. Hindi mo na sila makikita bilang komplikado. Hindi mo na sila makikita bilang pabigla-bigla. Hindi mo na sila makikita bilang mahirap intindihin. Makikita mo sila bilang, wawa. May takot, dalasan may pangarap ta. May pusong malakas pero madaling masugatan. At ikaw, hindi dahil ikaw ay perpekto, kundi dahil ikaw ay pinatatag ng karunungan. Nagiging lalaking nagbibigay ng katahimikan, kalinawan, direksyon. Ang babae ay humuhulog hindi sa gwapo, hindi sa mayaman, hindi sa makulit, kundi sa lalaking may hawak sa sarili. May mga babaeng kapag minahal ka, hindi lang puso nila ang ibinibigay nila, pati kaluluwa, tiwala at katahimikan ng isip. At minsan, yan mismo ang nagiging kahinaan nila. Hindi dahil mahina sila bilang babae, kundi dahil malakas sila magmahal. Pero sa mata ng stoicism, ang lakas na walang hangganan, nagiging sugat kapag hindi nabantayan. At dito papasok ang tanong na hindi masagot ng karamihan ng lalaki. Kung ganito pala sila kalalim magmahal, paano ko sila mas maiintindihan? Kung handa ka, itutuloy natin ang paglalakbay sa ikalawang bahagi nitong malalim na pag-unawa. Hindi para kontrolin ang babae, kundi para hikayatin ang sarili mong maging mas mataas na uri ng lalaki. Sa loob ng bawat babae, may tatlong emosyon na madalas humila sa kanila pababa. Mga emosyon na kapag hindi nakita ng lalaki, nagiging dahilan ng labis na tampuhan, hindi pagkakaintindihan at tahimik na paglayo. At ito ang masakit. Hindi nila ito sinasadya, hindi nila pinipiling maging maramdamin, hindi nila pinipiling maging emosyonal, at hindi nila pinipiling masaktan ng mabilis. Pero may mga pagkakataon sa buhay nila na nasabihan silang kulang, ikan, hindi sila pinili. Iniwan sila ng walang paliwanag. Pinagpalit sila sa iba, pinagdudahan ang halaga nila, kaya't ang simpleng kilos mo. Nagiging tanong sa isip nila, hindi ba ako sapat? May mali ba sa akin? Bakit parang lumalayo siya? Isang simpleng tahimik mo, nagiging paglayo sa isip nila. Isang simpleng pagkabisi mo, nagiging pagkawalang interes. Isang simpleng hindi napansin, nagiging hindi na ako importante. Hindi dahil mababaw sila, kundi dahil malalim silang magmahal. Ngayon pag-uusapan naman natin kung paano ito nauugat ng mas malalim. Sa pagkabata, karanasan, takot at pag-asa. Attachment sa imahe ng tamang pag-ibig. Maraming babae lumaki na pinapakain ng ideya na kung mahal ka niya, ipapakita niya. Kung mahal ka niya, ikaw ang uunahin niya. Kung mahal ka niya, hindi ka niya sasaktan kahit minsan. Pero sa realidad ng mundo, hindi laging ganon. Kaya kapag nakatagpo sila ng lalaking tahimik, kalmado, hindi clingy, hindi kontrolado ng emosyon, naguguluhan sila. Ang utak nila, bakit hindi niya pinapakita? Bakit hindi niya ako inuuna? Bakit parang hindi siya ganun ka-invest? Ang puso nila. Pero bakit ganito kalalim ang tama ko sa presensya niya? Bakit nakakapanatag siya? Bakit kapag siya ang kasama ko, tahimik ang isip ko? Nagkakaroon ng internal conflict. Sa labas galit, sa loob takot, sa gitna pag-asa, attachment sa validation. Hindi para magyabang, hindi para magpakitang gilas, kundi para lang maramdaman nilang pinipili sila. Mahalaga sila. Hindi sila pangalawa. Hindi sila pansamantala. Hindi sila palitan. Kapag may kaba sila sa relasyon, validation ang hinahanap. Kapag may sakit silang dala, validation ang lunas. Kapag may uncertainty, validation ang takbuhan. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil sa mundo nila. Ang puso ang unang naririnig. Hindi ang isip, attachment sa stability ng lalaki. Kung gaano kababa ang tolerance ng babae sa kalituhan ng lalaki,
Ganon kataas ang attraction nila sa direksyon, paninindigan at katahimikan ng isang lalaki. Hindi nila palaging sinasabi, pero ito ang pinakamalalim nilang pangangailangan. Gusto kong maramdaman na hindi ako maliligaw kapag siya ang kasama ko. Kaya kapag ikaw ay hindi consistent, hindi malinaw, hindi marunong mag-set ng boundary, hindi marunong magdesisyon, hindi marunong sa sarili, nagiging anxious sila, nagiging maramdamin sila, nagiging mapagduda sila. Pero kapag ikaw ay kalmado, matatag, hindi natitinag ng emosyon, hindi pa bago-bago, hindi nagmamadali, hindi nagpapaikot, doon sila humuhulog ng malalim kahit ayaw nila aminin. Sabi ng Stoicism, ang hindi mo naiintindihan madali mong hinuhusgahan at ang hinuhusgahan mo madali mong sinisira. Kaya maraming relasyon ang bumabagsak, hindi dahil hindi sila compatible, kundi dahil hindi nila naiintindihan ang emotional wiring ng isa't isa. Sa mata ng Stoic, ang babae at lalaki ay pareho lang na nilalang, may isip, may puso, may takot, may pag-asa. Pero magkaiba ang paraan nila ng pagproseso. Ang lalaki, unang gumagana ng isip. Ang babae, unang gumagana ang damdamin. Ang problema, kapag ang lalaki utak ang ginagamit, ang babae puso ang ginagamit, at pareho nilang inaasahan na maging magkaalaman sila. Hindi maaring isip kontra puso. Dapat isip at puso at direksyon. At ang stoic na lalaki, hindi niya tinatanggalan ng emosyon ang babae. Ginagabayan niya ito para mas maintindihan at mapangalagaan ang emosyonal na kahinaan ng babae. Ito ang mga stoic practices na dapat mong gawing ugali. Huwag mong tawagin na drama ang damdamin nila. Sa lalaki ang big deal ay problema. Sa babae ang big deal ay pakiramdam. Kapag sinabi mong, arte mo naman, drama mo na naman. Ang babaw mo, hindi mo lang sila sinasaktan, tinatanggalan mo sila ng boses. Mas a stoic approach. Tahimik kang makinig, hindi mo kailangan sumang-ayon. Hindi mo kailangan maging emosyonal, maging presensya ka lang. Kapag nasa emosyon sila, ikaw ang kalmado. Ang utos ng Stoicism, ang lakas ay hindi sumisigaw. Kapag nag-aalab sila, huwag ka sumabay. Kapag naiiyak sila, huwag ka magpaliwanag agad. Kapag hindi nila alam ang gusto nila, huwag mo silang puwersahin magdesisyon. Ikaw ang dapat manatiling, matatag, mababa ang tono, malinaw ang isip, hindi natitinag. Ang presensya mo dapat ang nagsasabi, ligtas ka. Piliin mong maging maliwanag, hindi malabong presensya. Ang babae ay humihina kapag ang lalaki ay magulo. Hindi dahil depende sila sa'yo, kundi dahil ikaw ang direksyon. Kung gusto mong mawala ang hinala, kailangang mawala ang kalabuan mo. Sabihin mo ang intensyon mo, sabihin mo ang hangganan mo, sabihin mo ang hindi mo kaya, sabihin mo ang kaya mong ibigay. Hindi dahil natatakot ka, kundi dahil marunong kang pumili ng kapayapaan kaysa gulo. Huwag mong gamitin ang silent treatment para manalo. Ang silent treatment ay hindi katahimikan. Ito ay pag-iwas. At ang pag-iwas ay takot, hindi karunungan. Ang stoic na lalaki ay tahimik, pero hindi nangiiwan sa ere. Kapag tahimik ka dahil galit ka, nakakasira. Kapag tahimik ka dahil kalmado ka, nakakatulong. Magkaiba yon. Turuan sila sa pamamagitan ng presensya, hindi payo. Ang babae ay hindi humahanga sa lalaking maraming sinasabi. Humahanga sila sa lalaking may disiplina, di dan may paninindigan, may maniaw sa malayas sa may direksyon, papaman, may pananagutan sa salita, may natimoriker, may sariling landas. Ang stoic na lalaki ay hindi sinasabing, tingnan mo ako ganito dapat, sa kilos niya nakikita ang aral. Kapag nauunawaan mo na ang kahinaan nila, magkakaroon ka ng kapangyarihan. At sang kapangyarihan, kay daling abusuhin, kay daling gamitin ang emosyon ng babae para paikutin sila. Gawing laruan ng attachment nila. Sukatin ang halaga mo sa reaksyon nila. Pataasin ang ego mo gamit ang paghahabol nila. Gawing pampainit ng pride ang pag-iyak nila. Pero tandaan mo ito. Ang lalaking ginagawang laruan ang kahinaan ng babae, alipin ang sarili niyang kababawan. Hindi stoic ang manalo sa emosyon ng babae. Hindi stoic ang magpasuko ng puso nila. Hindi stoic ang paglaruan ng takot nila. Ang stoic na lalaki ay marunong umunawa, marunong pumigil sa sarili, round na madadabang buwalo, marunong magpakumbaba, marunong maging pader, hindi bagyo, marunong maging ilaw, hindi usok. Ang ego ay gustong mangibabaw. Ang stoic ay gustong makaunawa. Kapag napagtagumpayan mo ang sarili mong ego
at natutunan mong makita ang kahinaan ng babae ng may karunungan, magbabago ang relasyon mo sa babae. Kahit hindi mo pilitin, makikita nila na ikaw ang puwersang nagpapakalma sa kanila. Ikaw ang presensyang nagpapagaan ng loob nila. Ikaw ang lalaking hindi sila hinuhusgahan. Ikaw ang lalaking hindi sila pinapahiya. Ikaw ang lalaking hindi sila ginagamit. Ikaw ang lalaking hindi natitinag kahit mataas ang emosyon nila. At doon nagsisimula ang tunay na pagmamahal. Hindi sa kilig, hindi sa pangako, hindi sa madaming salita, kundi sa kalmadong puso at isip. At ang babaeng nakakakita ng lalaking ganito, kusang nagiging matapat, malambot ang puso at malalim ang respeto. Hindi mo kailangan habulin, hindi mo kailangan manipulahin, hindi mo kailangan paikutin. Ang lakas mo mismo, ang magpapahulog sa kanila. Kung naramdaman mo ang lalim ng mensahe ngayon, kung may parte ng video na tumama sa puso mo, kung may babae kang naalala habang nakikinig ka, ay comment mo. Gusto kong maging stoic na lalaki. At kung gusto mo ng mas marami pang malalim na stoic psychology para sa pag-ibig, pindutin mo ang subscribe at samahan mo ako sa araw-araw na paghubog sa sarili, hindi para maging perpekto, kundi para maging lalaki na marunong magmahal, nang hindi sinusuko ang sarili